Ang Panginoon ay sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ng Panginoon, "Kung maging sinlakin man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at patanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip, ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang tema ng ating liturhiya ngayong araw na ito ay tungkol sa pananampalataya. Gaano kalakas at gaano kalaki ang inyong pananampalataya sa Diyos? Marahil sasabihin ninyo, malakas ang tiwala ko sa Diyos. Pero paano na kung dumating ang problema, ang mga pagsubok sa buhay? Masasabi mo pa rin ba, malakas ang paniniwala ko sa Diyos? Kung ganun malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, bakit marami sa mga Katoliko ang lumalabas ng simbahan, umaalis sa kanilang pananampalataya dahil lamang hindi binigay sa kanya ng Diyos ang kanyang kahilingan? Bakit marami sa mga Kristiyano ang nagagalit sa Diyos? Umaabot pa sa punto na minumura nila ang Diyos sa sobrang galit dahil hindi daw pinapakinggan ng Diyos ang kanyang kahilingan, ang kanyang dasal. Nasaan ang iyong pananampalataya? Sa totoo lamang, ang pananampalataya ay ginagawa natin to araw-araw, hindi lang sa ating pananampalataya, hindi lang sa ating pangbuhay espiritual, maging sa pang-araw-araw na buhay natin. Halimbawa, mahilig kayo kumain sa labas, sa restaurant. Mahilig kayo kumain huwag tayong lumayo. Nandito yung may-ari ng Taste Buds, tsaka Hapag Pilipino. O kanya, kung kumain kayo sa Hapag Pilipino, hindi kayo nagbayad. Pag kumakain kayo sa mga restaurant, ano ang garantiya ninyo na yung kinakain ninyo malinis?
Ganun ba man, lagi kayo napupunta sa mga restaurant para kumain. Bakit? Kasi may tiwala kayo doon sa nagluluto sa restaurant na yung kanilang inahain sa inyo ay malinis at masarap. Kapag kayo sumasakay ng Uber o kaya ng taxi o kaya sa eroplano, ano garantiya ninyo na makakarating kayo ng buo sa inyong patutunguhan? Ibig sabihin, meron kayong tiwala, meron kayong pananampalataya doon sa piloto, doon sa driver na sinasakyan ninyo. You see, ina-apply natin to sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayong mga Pilipino, mahilig tayong magsalita, meron tayong expression na bahala na. Iba nga sinasabi lang, bahala na si Batman. No? Pero bakit mahilig tayong magsalita ng bahala na? Kung titignan mo to sa negative side, sinasabi nila, ang mga Pilipino daw, nandun daw yung ating medyo katamaran at procrastination na mahilig tayo sa huling, sa huling bagay. Tapos hahabulin mo. Kapag hindi mo na mahabol, ay bahala na. No? Gusto natin lang mga last minute. Pero kung titignan mo naman ito, sa positive side, nagtitiwala tayo sa Panginoon pag sinabi mong bahala na. Sapagkat ang salitang bahala na ay nanggaling o kaya hango sa salitang bathala na. Bathala. Ibig sabihin, ibinibigay mo ang tiwala mo sa Diyos. Ginawa mo yung dapat gawin. Pero hindi ka nakakasiguro kung ito ang ginagawa mo ay tama o hindi. Kaya ngayon, ipinapasa Diyos mo na. Binibigay mo na ang tiwala mo sa Kanya at sinasabi mo, bahala na. Bathala na. Siya na ang bahala sa iyo. Kung kaya't masasabi natin, ng ating tadhana ay nakaugnay sa ating pagkilala kay Bathala. Na ang salitang faith, F-A-T-E, yung ating tadhana, ay hindi natin mahihiwalay sa ating faith, paniniwala, pananampalataya. Tadhana at pananampalataya. Itinanim sa atin ang butil ng pananampalataya noong tayo'y bininyagan. Ngunit, nakakalungkot isipin na ang pananampalatayang ito ay marami sa atin ang hindi inaalagaan at dahil dito napapabayaan. Kaya nga, ang panalangin ng mga alagad ay atin ding panalangin. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Ang kasagutang ibinigay ni Jesus ay ang talinghaga ng butil ng mustasa. Pananampalatayang maliit sa ating paningin, ngunit malaki naman sa paningin ng Diyos. Ang tawag natin dito ay mapagkumbabang pananampalataya. Ito ay pananampalatayang katulad ng isang alipin, handang maglingkod sa kanyang amo, ang Panginoon. At sa ating ebanghelyo, ito ay katulad ng winika ng alipin sa kanyang amo. Pagkatapos niya magtrabaho, sabi niya, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang pananampalatayang ito ay nangangahulugan ng ating paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod. Paniniwala,
pagtitiwala at pagsunod. Katulad din ito ng awa, unawa, at gawa. Para makapagpatawad ka ng isang tao, kailangan mo ng unawa. Kailangan mo ng awa, kailangan mong umunawa, at kailangan mong gumawa. Lalo na ngayon, patuloy natin itong pinaginilayan ngayon taon ng awa. May kasabihan tayong nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi masamang umasa sa awa ng Diyos. Ngunit mahalaga rin na sa ating pagkapasa Diyos ng ating hinaharap ay kumilos naman tayo sa kasalukuyan. Tutulungan tayo ng Diyos kung tutulungan natin ang ating sarili. Ang ating unang pagbasa sa aklat ng Habakuk ay pag-alarawan sa mga nangyayari sa ating ngayon sa kasalukuyan. Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilang nagaganap na pagkawasak at ang karahasan, laganap ang hidwaan at pagtatalo. Dito ay talaga nangangailangan tayo ng mapagkumbabang pananampalataya. Hindi sagot ang panghuhusga at karahasan upang malutas natin ang suliranin ng ating lipunan. So bilang mga Kristiyano, ang kasagutan natin ay ang pagbabahagi ng pag-ibig at habag ng Diyos sa ating kapwa sa pamamagitan ng awa, unawa, at gawa. At ang unang hakbang na dapat nating gawin ay magkaroon ng mapagkumbabang pananampalataya. Ito ang ating pagtugon sa Diyos na lumalapit sa atin at nag-aalok ng Kanyang pagmamahal. Ito ang ating pagtanggap sa Kanya. Tanungin natin ang ating sarili, mapagkumbaba ba ang aking pananampalataya? Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Amen.